Laging handa sa pagsagot sa inyong mga katanungan sa batas, narito na. Kapuso sa Batas, Attorney Gabby Concepcion. Salamat, Ivan. Ako naman, pasintabi po, mga kapuso. Medyo sensitibo itong pag-uusapan natin ngayon. Well, nakikita nyo ba ang icebox na yan? Ang laman po niyan, katawan ng isang babae na pinatay matapos maningil ng utang. Nagdilim daw kasi ang paningin ng suspect na kapitbahay ng biktima dahil sinisingil siya nito ng pagkakautang niya ng 50,000 pesos. Nakakagulat po, hindi ba? Ang suspect tinangkapang ang tumakas pero nahuli rin. Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Basta po tungkol sa batas, ask me, ask Attorney Gabby. Unang-una, attorney, ano pong haharapin ng suspect na gumawa nito? May utang na nga siya, pumatay pa, tapos itinago pa sa icebox. Well, of course, ang krimen ay either homicide or murder. Of course, yung dalawang krimen na to, parehong pagpatay ng isang tao. Pero mas mayugat na murder dahil ang kulong sa murder ay reclusion perpetua, which is 20 to 40 years, na dapat nga ay reclusion perpetua to death, pero suspended naman ang death sentence. Ngayon, sa kulong na lamang na panghabang buhay. Kung homicide naman ang penalty, ang kulong ay reclusion temporal o 12 years and 1 day hanggang 20 years. So malaking difference talaga. Pero matatanong ninyo, paano nagiging homicide or murder ang isang pagpatay ng tao? Yung murder, meron mga circumstances na iaakyat ang krimen ng pagpatay to murder at marami to. I'm sure narinig nyo na yung iba dyan. Treachery, evident premeditation, taking advantage of superior strength, yung gagamit kayo ng means para siguraduhin na talagang mapapatay ninyo ang isang tao. Or meron naman dyan yung binayaran kayo para pumatay, or kung pumatay kayo during a calamity, or kung merong cruelty na ginamit sa pagpatay, or merong tinatawag na scoffing or outrage at the corpse. So sa kasong to, kailangan natin malaman kung ano ang maaaring mag-elevate ng crime from homicide to murder. Hindi siguro evident premeditation dahil pag sinabing evident premeditation, mukhang pinagplanuhan. Pero mukhang hindi naman planado ang pagpatay, mukhang biglaan. Meron kayang treachery, ibig sabihin biglaan ba o may ginawa para hindi makalaban ng biktima. Kailangan natin malaman ng ito, pero kung tutuusin, actually, posible din na ma-elevate ang crime dahil sa tinatawag na outrage sa katawan ng biktima nung patay na to. Yung pagsiksik sa loob ng maliit na icebox na baka nagkalusog-lusog na nga ang mga buto ng biktima, baka ito ay kaso ng outrage at the corpse. So strictly speaking, mukhang wala namang relasyon, di ba? Kahit na murder yan, yung utang sa pag-aanalisa kung ano ang krimen na ganap, parang wala namang relasyon yung utang. Pag krimen ng homicide or murder, mas tinitingnan kasi talaga yung paraan ng pagpatay. So sa halagang 50,000 pesos, malaki siguro magiging pagsisisi nung pumatay kung ang kapalit nga ay buhay ng iba na ang kabayaran ay posibleng panghabang buhay na kulong. Pero of course, ang masakit dyan, kailangan pa rin ang bayaran ang utang na yan sa pamilya ng namatay. Dahil sa nangyari to, attorney, parang ang dami nang natakot maningil ha, yung sa sobrang gusto mong makasingil talaga minsan, mapapasugod ka talaga sa may utang sa'yo. Ano po ba ang pwedeng gawin kung talagang ayaw magbayad ng may utang sa'yo? Well, of course, kailangan mag-file ng kaso sa korte for the collection of a sum of money. Pero kasong sibil to, walang kriminal, walang kulong. Sana nung nagpautang kayo, kumuha kayo ng seguridad para siguruhin nyo na merong pabayad ng utang. May lupa ba? Ibang property na pwedeng isanglaw o i-mortgage na pwedeng kunin at i-foreclose pag hindi na nakabayad ang umutang sa'yo. Of course, alam natin na wala nga makukulong sa hindi pagbayad ng utang unless nag-issue ng bouncing check or make panloloko, estafa involved. Pero unfortunately, kung talagang walang pambayad ang umutang sa inyo, kahit na ano pong gawin natin, ay hindi po talaga masisiguro na kayo ay mababayaran. Kaya't ang mabuti, kung magpapautang man kayo at hindi kayo sigurado kung mababayaran kayo, huwag magpautang na or magpautang lamang ng halaga ng hindi nyo iiyakan pag hindi kayo mabayaran. Pangalawa, kung maniningil kayo ng utang, huwag na magpunta ng mag-isa. Palagi magsama ng ibang tao at huwag pumasok sa loob ng bahay ng inutangan ninyo hanggang sa labas lang. Pangatlo, huwag din kayo gumamit ng pambabastos o panghihiya po ha. Mas mabuti siguro ay magpadala naman ng demand letter at kasuhan sa korte. Kung ang utang ay hindi lalapas sa 1 million, maaaring mag-file ng small claims court
sa Municipal Trial Court or Metropolitan Trial Court. Sa loob ng 30 araw mula sa filing, magkakaroon ng hearing at magbababa ng desisyon ng korte sa mismong araw din yon. So dapat mas mabilis ang paglilitis dito at hindi kailangan ng abogado. Sa mga usaping batas, bibigyan natin pong linaw yan dito para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby.